Disappointed ako nung makita ko ang latigo ni Afam. Ang hirap magpanggap. Dear Madam Native Filipina, isa po ako sa mga masugid na taga-subaybay ng iyong mga binabasang Afam stories. Isa po pala akong OFW sa Saudi Arabia. 12 years na po kaming hiwalay ng aking ka-live-ing Pinoy. Meron kaming 3 mga anak. Kaya naman napagdesisyonan kong maghanap ng Afam. Nanghihinayang po ako sa membership fee na napakamahal sa mga dating website. Kaya naman instead of dating site, ipinagtiyagaan ko na lang maghanap ng Afam sa Facebook. Sayang kasi ang pera. Sobrang nagtitipid din kasi talaga ako kasi nag-aaral ang mga anak ko at walang suporta galing sa tatay nila. Kaya naman ako lahat ang nagpo-provide ng mga needs nila. Ang daming basto sa Facebook, madam. Yung tipong pag-open ko pa lang ng camera, yung pagbabati na nila ang una kong nakikita. Kaya naman agad-agad binablock ko sila. Ngayon madam, fast forward, may nakilala akong isang Belgian sa Facebook about 1 week ago. 47 years old na isang machine operator. Napakabait niya. Kaya lang disappointed at nashock ako sa aking nalaman at nakita. Madam, inamin niyang baog siya. At ito pa, supot din siya. Madam, ano pong gagawin ko? Gusto ko po siyang i-block na lang pero nakakapanghinayang kasi napakabait at napakagwapo din niya kahit supot siya. Gusto ko sana madam, maanakan niya ako. Madam, by the way, ako po pala ay 12 years nang walang tsuktsak. Ang hirap din palang mag-boyfriend ng Afam. Kailangan talaga ng mahabang pasensya. Kaya minsan, nasasabi ko sa sarili ko na mag-Pinoy na lang ako. Kasi at least sa lingwahe ay kaya kong makipagsabayan. Kumpara naman sa Afam na ang hirap kasi zigzag road ang English ko. At isa pa madam, may pagkasilosa ako. Minsan gusto kong magtampo, pero mabuti na lang naalala ko yung mga sinabi mo na hindi uso sa kanila ang suyuan. Dahil nga shinare mo ang experience mo noon nung natulog kang mag-isa sa sofa na naghihintay na suyuin ka. Pero ang ending, sumuko ka na lang kasi walang nangyaring panunuyo ang Afam mo. Also madam, sinusunod ko din yung mga payo mo na mag-send ng mga sweet messages sa kanila. Kaya naman every time na meron akong nakikitang sweet notes sa Facebook, kinokopya ko at sinisend sa kanya. Madam, magsisend ako sa iyo ng conversations namin ni Afam. Sample yon ng mga banat kong pang teleserye. By the way madam, hindi alam ni Afam na nasa Saudi ako. Ang alam niya, nasa Pinas lang ako nagtatrabaho bilang isang katulong. Kaya ang hirap din mag-adjust sa time na magkausap kaming dalawa. During video call namin, dapat nasa kwarto na ako at sexy ang suot ko. Kasi madam, dito sa Saudi, naka-uniform ang mga katulong. Grabe si Afam madam, talagang dumidila-dila pa sa harap ng camera kapag nakikita akong nakasuot ng sexy. Madam, tinatry ko din talagang isipin kung ano po ang hitsura ng supot. Kasi nga 12 years na akong walang nakikitang latigo. Dahil wala na nga akong tsuktsak life. Kasi minsan lang makauwi ng Pinas, tapos wala pang jowa. At kung dito naman sa Saudi makipagtsuktsakan, kulong lang din ang aking aabutan. Kaya madam, every time ang topic namin ni Afam ay napupunta sa tsuktsakan, ang sakit ng puson ko. At dahil nga 12 years akong walang tusok-tusok, excited ako sana. Kaya lang, nung makita ko ang pagkasupot niya, yung excitement ko nawala na. Masarap kaya pagsupot? Ngayon, nag-o-offer na din si Afam ng help financially. Pero tinatanggihan ko kasi nga, ang sabi ko sa kanya, love ang kailangan ko, hindi ang material things. Also, hindi ako gold digger, kagaya ng iba. Madam, gusto ko nang sabihin sa kanya ang totoo, na nasa Saudi ako at wala sa Pilipinas. Kasi takot akong madulas at mahuli bandang huli. Please, payuhan mo ako. Idol talaga kita madam, matagal na akong nakasubaybay sa'yo. Nakafollow na ako sa 2 pages mo. Ang ganda-ganda mo at sobrang saya ko na napansin mo ako. PS, madam, single po si Afam talaga at baka ang pagiging baog at supot niya ang dahilan kaya siya laging iniiwan. Hello Madam Letter Sender, tawang-tawa ako sa story mo pero pinipigilan ko lang. You made my day. Sinong nakarelate dyan mga madamdamin? Pakishare naman ang kwento natin for today. Also, gusto ko kayong pasalamatan sa lahat ng patuloy na sumusuporta.
Big thanks sa lahat ng sharers and advisor natin everyday. Kilala nyo na kung sino kayo mga madam. Sobrang thank you. Okay, let's go back to the topic. Madam, ikaw na lang yata ang hindi pa nakakaalam na supot ang mga AFAM. Pero pagbibigyan pa rin kitang sagutin ang iyong mga katanungan. Nakakaloka ito pero dahil talagang followers kita mula noon hanggang ngayon, ay kailangan ko ding bumawi sa'yo. Okay, ito na nga ang sagot ko. Kung talagang ikukumpara ang tuli sa supot, ay talagang mas lamang sa kiliti itong tuli ha. Pasintabi po sa mga masiselan dyan ha. Pero madam tandaan, lahat ng problema may solusyon yan. Kaya kung kulangin man, edi gumamit ng mga laruan. Uso naman yan sa mga AFAM. Kaya kung choice mong mag-AFAM, dapat maging open-minded ka na rin sa mga bagay na ganyan. Yan ay kung gusto mo ng exciting na tsuktsakan. Also, remember na mas lalong masaya sa pakiramdam kung kayong dalawa rin ay nagmamahalan. Basta ayaw ko na lang i-elaborate lahat kasi nakakahiya naman. Baka may nanonood na bata. Bahala na kayong dalawa na mag-explore sa mga bagay na ganyan. Okay, change topic. Doon naman tayo sa baog issue. Yes, andyan na yung gusto mong maanakan at malahian kasi pogi ang AFAM. Well, kung ito na ang lalaking binigay ni Lord sa'yo para ang iyong mga anak ay magkaroon ng tatay, itatanggihan mo pa ba? Baka nga ikaw na rin ang babaeng ibibigay ni Lord sa kanya kasi may 3 anak ka na. Meaning, maaring makontento ka na at hindi mo na maisipang dagdagan pa. Pero kung ang pagiging supot at baog ng AFAM na kausap mo ngayon hindi mo kayang tanggapin, edi useless lang ang inyong landian. Mas mabuti pa, itigil nyo na yan. Dahil at the end, baka parehas lang din kayong masaktan. Madam, choosy pa ba? Of course, you have the choice, no? Hirap na hirap ka na ngang maghanap ng AFAM, ipalalampasin mo pa ba yan? In my own perspective in life, hindi naman talaga kailangan ang mag-asawa ay magkaroon talaga ng sariling anak na matatawag. Kung hindi talaga kalooban ng Diyos. What life must be is to be happy with the right companion. In your case, automatic si AFAM magkakaroon ng pamilya. Magiging tatay siya at yung mga anak mo naman at the same time magkakaroon ng tatayong ama sa kanila. Madam, kung tinanggap ka ni AFAM bilang isang single mom, then I see no reason why hindi mo dapat tanggapin ang kanyang kakulangan. Sa pagkakaintindi ko kasi sa kwento mo, sender, is that you are more concerned about sexy things. That's why naging disappointed ka. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na may paraan sa mga problemang ganyan. Kaya hindi dapat ika-discourage na supot si AFAM. Pero kung gusto mo talagang malahian, well, pag-usapan nyo yan. Pwede namang humingi ng sperm donor na lang yung kamukha ni AFAM. Then okay na, pwede nyo nang matawag yung anak na 2. Just to fill up your fantasy or dream having a white child. Madam, matatanda na tayo, kaya dapat ang pag-iisip natin ay mag-mature din. Bilang isang magulang, uunahin pa ba natin ang ating sarili? Kasi kung kapakanan ng mga anak mo ang iyong kailangan, then andyan na si AFAM, tanggap ka na at handang magpakatatay sa mga anak mo. Ayaw ka pa ba? Okay, change topic again. Takot kang mahuli na nagsisinungaling. Nasa Saudi ka pala, wala ka sa Pilipinas. Well, ang tanong, bakit? Hindi mo naman kasi kailangan pang ilihim yan. Diyan tayo nagkakaproblema minsan yung pagsisinungaling sa umpisa pa lang. Alam naman nating sa huli, magkakaalaman din. Kaya kung ayaw niyong magkaproblema, pagdating ng panahon, dapat honest na lang. You should be truthful to him and return of his honesty to you. Dapat nga ma-appreciate mo dahil sa umpisa pa lang inamin na niyang baog siya. Hindi kagaya ng iba na hindi nagsasabi ng mga bagay na yan kasi takot ma-discourage ang girl. Ngayon, pag nalaman niyang nasa Saudi ka at wala sa Pilipinas, then maaaring iisipin niyang gold digger ka rin. Kasi nga, nagsisinungaling ka. Hindi naman kasi bobo lahat ng AFAM. Matatalino din ang iba sa kanila at maaaring masense niya na it is your way na magpapaawa ka sa kanya na nasa Pilipinas ka bilang isang katulong at maliit lang ang sahod. Tapos may 3 anak ka pa. Kaya ngayon habang tinatanggihan mo pa ang financial help niya, magsabi ka na ng katotohanan para hindi niya maisip yung sinabi ko. Alalahanin, walang magandang dulot ang kasinungalingan. Kaya ngayon itama mo na ang iyong kamalian. Isa pa, maawa ka din sa sarili mo dahil sa adjustment ng oras ng inyong usapan. Dahil Pilipinas time ang kanyang basihan.
Pagod ka din sa trabaho mo, panigurado, no? Ibig sabihin, ang sarili mo, pinapatay mo din ng dahan-dahan. Basta ba maging honest ka lang dahil huling-huli ka talaga niyan pag nakita niya ang passport mo. Isa pa, paano kung makapagdesisyon siyang puntahan ka sa Pilipinas? Tapos nasa Saudi ka pala. Paano mo kaya ipapaliwanag yun? Baka mag-back out pa yung AFAM na yan. Bahala ka. Ikaw din ang mawawalan. Sana nakatulong ako and good luck, madam.